For today's video, heto na ang hinihintay nyong tour, ang Up Garage Tour. Kung magsa-search kayo sa Google Map, maraming branch ang Up Garage lalo na sa Tokyo area. Pero dahil kinapos kami sa oras nung nag-spoon at 8-bit Autobox kami, ngayon lang tayo makakahataw sa Up Garage. Pero dahil today is nasa Gotemba na ako, ang pinakamalapit na Up Garage sa akin is Numazu. At syempre, pipiliin ko dito yung pinakaunahan kasi yun yung pinakamaaga. At magkakapareho naman yung transpo. So from Gotemba Station, meron siyang 7 stops, 29 minutes sa Ooka Station. Makikita nyo dito, meron siyang 1.3 kilometers na walk for 19 minutes. Lakasan lang ng loob, parang uulan pero wala akong dalang payong. Paakyat na ako ng Gotemba Station. Pagpasok ko ng Gotemba Station, parang basa yung floor nila. And ang sabi ng fiancé ko, makakapal daw yung mist nung umaga. Kaya nag-moist lahat, pati yung loob ng mga station. Time check, 8:43 a.m. Ang sasakyan kong train is 8:55 a.m. After few minutes, ayan na yung train. So, dumating na yung sasakyan kong train. Kung mapapansin nyo, may ibang kulay na hand grip dito at iba yung kulay na upuan. Yan is for priority na seat lang. Ito naman yung hindi, yung mga kulay blue. Basta Japan, on time. Currently, sa orasan ko is 7:56 a.m. dahil PH time to. Ang Ooka Station is third to the last stop. Mahaba-habang biyahe din to. Pero enjoy lang. Kahit 9 a.m. na dito, ang kapal pa rin ng mist. Wala kang makitang view kasi zero visibility. What? After few minutes, nakarating na ako sa Ooka Station. Tama kaya ang desisyon ko na hindi magdala ng payong. Sa Ooka Station, honesty lang dito kasi wala namang gate. Although may CCTV, itatap mo lang ulit ang IC card dyan bago ka lumabas. Okay, start na natin yung mahaba-habang lakaran. 1.3 kilometers din to. Kahit mahaba ang lakaran, palagay ko mag-enjoy naman ako sa view. Sa dami ng mga sakura makikita mo dito. Nakaka-tempt talagang lumipat dito kasi ang lapit na lang ng kanto oh. Pero ang pedestrian nandun pa sa traffic light. So kailangan ko munang pumunta doon before ako makalipat dyan. Pero palagay ko hindi ko na lang susundan si Google Map. May daan naman sa mismong crossing, diretso na lang ako. Ano to? Advertisement o logo? Di ko naman mabasa pero eye-catcher yung design. Di ko alam kung pwede akong dumaan sa diretso kasi highway to. So susundan ko na lang ulit si Google Map. Papasok na lang ako dito sa kanto. Mahababang lakaran to kaya papass forward ko na lang yung mga video ko. Makikita nyo dito yung daan parang liblib talaga. From here, kailangan kong tumagos dun sa kabilang daan. Kasi nasa kabilang highway pa yung Up Garage. Parang sa movie scene lang to ah. Lagi ako napapalingon sa likuran. Lalo pa naging creepy. Yung light dito. Hiramin ko kaya muna. Ano? Mukhang okay pa to ah. Let's go. Tunnel na naman. Kunwari di takot. Pare siga lang. Walang dumadaan eh. Ayan o. Tagos tayo sa kabila. Let's go! So yun, paglabas mo ng tunnel, kitang-kita mo na yung city vibes. Sana all! Few more steps, makikita mo na ang building ng Up Garage. Yan ang signature nila na kulay. Dilaw, pula, at blue. Japan time, 9:45. So maghintay pa ako ng 15 minutes kasi 10 a.m. pa ang kanilang opening. Medyo mahaba-haba naman tong Up Garage na to. Ang exciting dito, hindi mo alam kung anong matatagpuan mo. Second hand heaven ito, kaya swerte yan sa pyesa at tunahan sa deals. Dito muna ako sa smoking area nila maghihintay habang di pa sila nagbubukas. Then habang hinihintay ko mag-open tong Up Garage, nag-search na din ako ng isa pang underrated na tindahan ng mga car accessories. Etong Yellow Hat. So may dalawang option ako, either maglalakad or magbabas. Pinili ko na lang yung lakad. Kasi mas maaga ako makakarating, 56 minutes lang kapag walking. Pag naman nag-bus ka, mahigit 1 oras pa ang biyahe. Kasi balikan yung bus oh. Eksaktong 10 a.m., binuksan na ang pintuan ng Up Garage. Unang chinek ko is etong mga wheels and tires. Pero more on 17 and 18 yung mga nandito. Kaya wala akong mapapakita sa inyong magandang mugs. May mga railings dito ng Breed at Recaro. Ayan, iba-ibang presyo, iba-ibang sasakyan din. May mga bumpers din dito. Kamukha nitong R35, 3,000 yen lang. Meron ding motor dito, hindi ko alam anong motor to pero nakasulat Honda 250J, 320,000 yen. Meron akong nakita dito, Top Fuel 01. Ang problema, hindi naka-indicate kung para sa anong sasakyan.
Pero nung nag-research ako, parang sa Swift ata to. 15,900 yen lang. Meron din dito air filter ng Wiroswin para sa DA17. Parang yun yung Suzuki Every yata yun. Ito naman Recaro seat. Makapal pa, walang butas. Firm na firm pa yung upuan, no? Pero may sag lang siya na konti dito banda. Ayan, no? Yung kabila okay naman. 469,000 yen. At syempre, di mawawala mga coilovers dito at saka mga spring. Pero wala akong nakitang pang Civic na EK or EG. Sa garage na to, marami akong Costco product na nakita. Ito din, di ko alam kung stabilizer to o traction bar. Pa-comment na lang kung ano. Ito naman pang EG ata to na upper arm kaso wala siyang presyo. Meron ding EK9 compressor, 8,000 yen. Hindi ko na pinokus tong mga muffler kasi parang wala naman pang EG at EK. Ito naman yung rear strut bar ng Costco for CRX. Hindi ko sure kung kasya to sa EG or EK kaya pinost ko to before kung kakasya. And mostly na nag-comment sabi hindi kasya pero may nag-comment ng picture ng EG hatch niya na merong strut bar sa likod na ganito. Shoutout sa'yo Sir Clyde Andre dahil sa hindi ako nakatulog. Wala sir hindi ko na nabalikan pero salamat at least alam na natin na kasya pala yun. At marami pa ako nakitang Costco na item dito. At parang brand new pa. Pero di ko sure kung anong sasakyan siya mag-fit at kung anong purpose nito. Di ko kasi mabasa, puro hapon. Dito naman tayo sa mga steering wheel. Maraming ding mga steering wheel dito pero pili lang yung mga maayos yung itsura. Parang itong Momo, 15,900 yen. Fresh pantignan no. Ito pa, another Momo, 25,900 yen naman. Pero mas maganda ang condition nito kaysa dun sa nauna akong pinakita. May Brembo din na disc brake for FK8 for 79,900 yen. Parang hindi man second hand. So after kong inaikutan yung up garage, lumabas na din ako. Tapos may makikita na naman akong usual na sasakyan dito. Ito yun, oh. Wow! Sana all na lang talaga. Papunta naman ako ngayon ng Yellow Hut. 4 kilometers din na lakaran din to. Pero okay lang kasi malamig naman yung panahon. Tapos may nadaanan pa akong autobox. Pero mamaya na lang pauwi na lang siguro. Parang napagtanto ko dito ako lang naglalakad kaya tinakbo ko na. Kasi kung biglang ibubuhos niya yung ulan dito wala akong sisilungan. Ito talagang gusto ko sa Japan, napaka-peaceful lang environment. Imagine kung sa Pinas to, ano na kayang kinainan ng mga bibing to? Palagay ko, koi fish mga to. Ano ba to, ilog or kanal? Di naman siguro mga tilapia to, no? After ng almost 1 oras na paglalakad, nakikita ko na yung logo ng Yellow Hut. At ang di ko napansin, malapit pala to sa Lalaport. Kung sa Pinas may SM tayo, sila may Lalaport. At sa wakas, after ng 1 oras na lakaran, nandito na tayo sa Yellow Hut. Ang Yellow Hut is parang autobox din. Parang pareho lang din ang tinitinda nila. Hindi nga lang katulad ng mga autobox, meron silang performance parts like yung spoon, Mugen, HKS, etc. Parang katulad dito, meron din silang Momo na matting, at mga tools, emergency light, mga pang car wash, car freshener, cup holder, phone holder. Pero ang pinunta ko talaga dito is yung mga Mitsuba kasi may hinahanap akong Mitsuba na busina. Ang kagandahan sa mga store ng Japan, meron silang mga sample ng mga headlights. Ito pa yung iba, pinaglaruan ko na nga lang yung mga button Pero tinitignan ko dyan kung alin yung maliwanag at yung sakto lang. At ito na, i-test na natin mga busina. May napili na ba kayo? Pa-comment naman. At syempre, dahil paloobat na yung mga cellphone ko, buti na lang may malapit na Lalaport dito, pumasok muna ako sa Starbucks para mag-charge. Then naganap na din ako ng bus na papunta dun sa autobox na nadaanan ko kanina. Kasi ang haba pala ng 4 kilometers, di ko nalalakarin yun kasi may akyat baba pa. Ayun, may bus na 1 PM. Pero may lakaran pa to na 1.5 kilometers. At least hindi na 4 kilometers ang lalakarin ko. Pwede na to. Dahil nakailang balik na din ako ng Lalaport before, alam ko na kung saan yung sakay ng bus. Labas lang ako, tapos ito yung bus stop. Tapos darating na din yung bus, ayun, itatap ko lang yung IC card. Tapos uupo ako dito sa paborito kong pwesto. Ang galing ng mga bus dito, namamatay yung makina kapag nag-stop sila. Pero yung ibang sasakyan din, kahit hindi bus, like sedan, di ko sure kung ganun talaga yung functionality nila. Ito, pakinggan nyo.
Galing, di ba? Pero kung alam mo kung bakit, pa-comment naman sa baba para lahat may matutunan. So bababa na din ako dito kaya pinindot ko na yung button. Walang para-para dito, button yung ginagamit. Okay, start na tayo sa 1.5 kilometers na lakaran na naman. Nakakatempt talaga tong mga pedestrian sa Japan. Wala naman dumadaan na lapit-lapit pero di ka makalipat. Pero di ako lilipat dyan. Baka di na ako makabalik ng Japan eh. Palagay ko, eto, kanal lang talaga to eh. Pero ang linis, parang falls na sa atin. Tapos sa tabi nito, merong Kent Garage. Yung mga sasakyan dito, mga old models na mga mini cars. Sa mga oras na to, parang pinagsisisihan ko na naglakad ako. Haba ng lakaran. Tapos akyat baba pa. At buti na lang, eto na ang Autobox. Ganda ng logo. Kitang-kita agad kahit sa malayo. Orange na orange eh. Kamukha nung nabanggit ko sa mga unang videos ko na maraming Autobox sa Japan. At ang pinakamalaking Autobox ay ang 8-bit Autobox. At kung tinatanong nyo ba't ako nandito, may napili na kasi ako Mitsuba na busina. Ang chinecheck ko na lang is kung magkano siya sa Autobox versus sa Yellow Hat. Kaso pagdating ko dito, wala yung Mitsuba na button na gusto ko. What? So nauwi yung paglalakad ko ng malayo sa wala. Ayun, so ang ginawa ko, bumalik na ako ng Ooka Station. Ito na naman yung honesty gate. Pagka-tap ng IC card, pasok na. Dito din ako bumaba kanina. Iisa lang yung platform ng train, pero hindi sila nagkakasalubong dahil malayo yung difference ng oras nila. Solo traveler yarn. At habang iniintay ko yung train, naganap pa ako ng ibang Autobox pa uwi. At sakto naman, meron sa Nagaisumi. From here, 2 stops lang. At ayun na yung train. Huwag kayo papadito kasi isa lang yung platform. Baka masakyan nyo pa yung papunta ng Numazu. Pero I think di naman kayo malilito basta tama yung oras na sasakyan nyo. Tapos yung mga train dito, hindi automatic bubukas ang pinto. Kailangan mo muna silang pindutin. Baka maghintay ka dyan maiiwan ka pa. Ganun din pag palabas. Kapag di mo pinindot yan, hindi bumukas, baka sumama ka pa sa kabilang station. Tapos ang mga gate dito, honesty gate. Nagtatap ka lang, wala naman siyang gate. Tapos paglabas ko ng station, may mga Hellcat akong nakita. Ganda ng mga muscle cars. After ng 7-Eleven, makikita mo na yung Autobox logo. Parang may ganito sa Pampanga. Parang nahawig sa Mega Dike to 'Di ba? Pag naulan, ganyan yung itsura ng Mega Dike sa Pampanga. Ayan, nakarating na ako sa Autobox. Akyat tayo ng second floor kasi yung mga nasa first floor, mga mags and tires lang. Umikot na muna ako before ako pumunta sa mga Mitsuba. Kamukha nung nabanggit ko, ang mga Autobox, meron din silang mga performance parts. May HKS, Blitz, Grady. Meron din silang coilover dito na Tain. Meron din silang mga Nardi na steering wheel, 57,200 yen. Meron ding Nardi dito na personal. Ayan, 44,000 yen. At ayun, pinuntahan ko na yung Mitsuba kaso hindi ko pala na-videoan yung presyo. Nilaro ko kasi itong mga button. Sayang, hindi ko maalala magkano yung presyo. Pero mas mahal sa Autobox compare sa Yellow Hat. Kaya ang gagawin ko is bibili na lang ako sa Yellow Hat. Ayan, nakarating na ako ng train station. Diretso balik na ako ng Gotemba Station kasi merong Yellow Hat doon. Baka itanong nyo, ba't hindi ko pa binili yung Mitsuba sa Yellow Hat na pinuntahan ko kanina? Kino-compare ko pa kasi ang presyo sa Autobox before ko bilhin. Baka kasi mas mura sa Autobox. Pero napatunayan ko na mas mahal pa sa Autobox kesa sa Yellow Hat. At baka sabihin nyo, gumastos pa ako sa mga transpo. Para sa inyo naman tong video na to, para alam nyo kung saan mas mura yung mga parts. Eto na, nakarating na ako ng Gotemba Station. So sasakay na lang ako ng isa pang bus papunta sa Yellow Hat. Malapit lang to, mga 4 stops lang to. Pwede ko naman lakarin to kaso baka hindi ko naabutan na bukas yung Yellow Hat. Baka magsara na. Mas malaki tong Yellow Hat ng Gotemba. Pagpasok ko, dumiretso kagad ako sa mga busina. At syempre, titest ko ulit dito. Itong Mitsuba na merong electronic control horn. 11,800 yen siya dito. At dahil nabili ko na, wala na ako pamasahe, lalakad na lang ako pa uwi. At least, masaya naman ako, 'di ba? Pagka-uwi ko ng Pinas, install ko agad to at gawan ko ng review video. Hopefully, nag-enjoy naman kayo sa Japan tour natin. And if you like this video, follow for more.